Pagbati sa iyo, listener, handa ka na ba para sa isang masusing pag-usap? Tungkol ito sa mga ideyang ibinahagi mo sa amin. Mukhang interesante to. Oo. Ang mga source mo ngayon ay tumutok sa isang, mahalagang tanong para sa maraming organisasyon, lalo na siguro sa mga simbahan o faith communities. Paano ba dapat ang pamamahala? Yung governance. Governance. Laging usapan yan. Tama. Ang misyon natin ngayon ay suriin kung paano ang mga struktura, alam mo na, mga board, mga patakaran, mga proseso, paano sila pwedeng maging instrumento ng pagpapalakas at pagpapalago. Sa halip na maging pabigat lang o paraan lang ng pagkontrol. Empowerment versus control. Okay. Naranasan mo na ba, o siguro nakita sa iba, yung pakiramdam na yung sistema na dapat sana'y tumutulong para umusad yung misyon, siya pang parang kadena, yung humihila pabigat. Oo naman, nangyayari talaga yan. Minsan, yung rules, imbes na makatulong, nakakasakal. Yun mismo. Yun yung tensyon na binubuksan ng mga material na ito. Sige, simulan na nating himayan ito. Game. Okay. Unang-una, malinaw sa mga binasa natin, itong isang malaking hamon. Maraming sistema ng tinatawag na good governance. Yung mga standard model, di ba? Oo. Yung mga Board of Trustees, Constitution and Bylaws, Parliamentary Procedure, madalas hiniram lang pala ito mula sa mga kanluraning modelo. Yung galing sa, alam mo na, korporasyon o legal na sistema doon. Okay, so anong problema doon? Ang problema, ayon sa sources mo, hindi ito laging swak, hindi laging umaangkop, lalo na sa mga kultura dito sa atin o sa ibang lugar na mas oral, yung mas umaasa sa usapan, sa relasyon, sa kwento. Oral cultures. Tama. May punto. Iba kasi ang dynamics doon eh. Hindi lahat nakasulat. Exactly. At ang nagiging resulta daw, ayon sa mga source mo, ay isang malaking disconnect. Parang sa papel, ang ganda tingnan, organisado, may minutes, may reports, kompleto. Oo, mukhang maayos. Pero sa aktual na buhay ng komunidad, parang walang nangyayari o paralisado. Nagkakaroon tuloy tayo ng mga leader na ang galing-galing sa proseso, sa pag-follow ng rules, pero parang nawawala yung apoy, yung tinatawag na prophetic voice. Yung parang kakayahang magsalita na may bigat. Yung hindi lang galing sa manual. Oo, yun nga. Yung parang galing sa mas malalim na pinagmumulan. Tapos yung mga miyembro. Sige, ano yung sa miyembro? Maaring sumusunod sila sa rules kasi yun ang patakaran eh. Pero hindi sila kumikilos dahil sa isang malinaw na vision na nakaka-inspire. Compliance lang, hindi commitment. Parang ganon. Ang masaklap yung governance na dapat sana nagpapatibay sa biblical community, yung buhay na community, nagiging malamig na bureaucracy. Puro papeles, puro proseso, nawawala yung init ng relasyon at misyon. Grabe. Parang nagiging kulungan yung dapat sana'y framework na nagpapalaya. Oo. Dito ngayon pumapasok yung isang napakagandang metaphor na banggit sa mga material mo, yung trellis and the vine, balag at baging. Yung sa John 15, di ba? Yung baging. Oo. Ang simbahan o community daw ay parang baging, vine, puno ng buhay, ng potential na lumago, mamunga. Ang governance naman dapat parang trellis, yung balag. Okay, at anong trabaho ng balag? Hindi para sakalin yung baging, tama? Sakto. Hindi para sakalin, kundi para umalalay, suportahan, para makaakyat, masikatan ng araw, para hindi lang gumapang sa lupa na madaling masira o hindi makapamunga ng husto. So, hindi ito tungkol sa basta paglalagay ng harang o kontrol. Ito ay, wise ordering, matalinong pagsasaayos para sa kalusugan at paglago. Yun na nga. Ang tanong ngayon, anong klaseng balag ang kailangan para sa partikular na baging at sa partikular na lupa? Hindi pwedeng pare-pareho. Dito na siguro papasok yung argumento ng mga source mo para sa pagbabago ng pananaw. Mula sa imposed order, Yung parang pinilit lang galing sa labas. oo, patungo sa indigenous ownership. Yung parang galing mismo sa loob, inaangkin ng komunidad. At mula sa kontrol, patungo sa tunay na pagpapalakas, empowerment. Okay, paano raw ito sisimulan?
Mukhang kailangan bumalik sa pundasyon, sa teolohiya. Oo, doon talaga nagsisimula. Binabalikan dito yung ilang konsepto na basic pero madalas nakakalimutan kapag gumagawa na ng structures. Una, yung Imago Dei. Na lahat tayo kawangis ng Diyos. Anong implikasyon niyan sa governance? Ang laki. Ibig sabihin, bawat tao, hindi lang ilan, ay may likas na dignidad, halaga, at kakayahang mag-isip, magpasya, mamahala bilang katiwala. So dapat kasama sila. Hindi pwedeng iilang eksperto lang ang bida. Gets. Pangalawa, yung covenant over contract. Ano naman to? Sa Western models kasi, madalas ang focus nasa contract. Legalistic, transactional. Pero sa Biblia, mas malalim yung covenant, yung tipan. Ito'y tungkol sa relasyon na may pananagutan, may commitment, may tiwala. So sa governance, mas importante yung pag-aalaga ng relasyon kaysa sa basta pagpapatupad ng rules? Parang ganon. Dapat balanse, pero hindi pwedeng mawala yung relational aspect. At pangatlo, syempre, yung huwara ni Jesus. Servant leadership. Yung sa Mark 10, di ba? Ang gustong maging dakila, dapat maging lingkod. Oo, kapangyarihan bilang responsibilidad para maglingkod, hindi para magdomina. Kung ito ang pundasyon, iba dapat ang itsura ng pamamahala, mas tutok sa pagtulong sa iba na lumago. Okay, so Imago Dei, covenant, servant leadership, yan ang pundasyon. Paano ngayon itatayo yung treles o balag na ayon dito? Dito na papasok yung sinasabi mong konteksto, di ba? Oo, at dito nagiging fascinating yung pagdidiin na ang trellis na ito hindi pwedeng one size fits all. Kailangan nakaangkla talaga sa lupa, sa specific na kultura at konteksto ng komunidad. Hindi pwedeng copy-paste lang. Hindi pwede. Yung gumana sa Amerika baka hindi gumana sa isang baryo dito sa atin. Kailangan daw ng malalim na listening, pakikinig at pag-unawa. Paano ba talaga nagdidesisyon ang mga tao dito? Ano ba ang mahalaga sa kanila? At binigay na halimbawa yung sa oral cultures ulit. Doon daw, mas makapangyarihan pa rin ang kwento, yung sabi ng mga matatanda, yung personal na relasyon. Kesa sa makapal na policy manual na hindi naman binabasa ng lahat. Oo nga, yung mahalagang desisyon baka nabubuo hindi sa boardroom kundi sa, alam mo na, kwentuhan habang nagkakape o pagkatapos kumain. Tama. Kung hindi yan isa sa alang-alang ng governance structure, magiging irrelevant lang ito. Hindi makakakonect sa tao. At dito rin konektado yung isa pang prinsipyo, subsidiarity. Ano nga ulit to? Galing sa Catholic social teaching, pero very practical. Ang ibig sabihin, yung pagpapasya at responsibilidad dapat nasa pinakamababang posibleng antas na epektibo pa rin. Hindi lahat kailangang iakyat sa taas. Parang yung kwento ni Jethro kay Moses sa Exodus 18. Naalala ko yan. Oo, yun nga. Nakita niyang pagod na pagod si Moses kakahatal sa lahat ng kaso. Mula umaga hanggang gabi. Tapos yung mga tao, ang tagal maghintay. Sabi ni Jethro, hindi maganda yan. Payo niya, magtalaga ng ibang leader sa mas maliliit na grupo. Para sila na ang humatol sa mga ordinaryong kaso. Yung mahihirap lang ang akyat kay Moses. Exactly. At hindi lang to basta delegation. May kasamang formation, pagtuturo, pagpapalakas sa kakayahan ng ibang leader. Pinapalakas ang buong sistema. Ang ganda niyan. Practical talaga. At konektado rin siguro dito yung isa pang binibigyang diin sa sources mo. Yung plurality of elders. Yung hindi lang iisang leader. Oo, yung pagkakaroon ng team of leaders gaya sa Acts at Titus. Bakit mahalaga? Maraming dahilan daw. Una, panangalang sa concentration of power. Alam mo na, yung power corrupts. Check and balance. Oo. Pangalawa, panangalang sa burnout. Sharing the load. Pangatlo, proteksyon sa theological drift, yung paglihis sa aral. Mas mahirap maligaw kung marami kayong nagbabantayan. Tapos may nabangkit ding model, yung elders at the gate. Ano to? Parang sa lumang tipan.
Hango nga doon parang sa Ruth 4, yung mga elders nagtitipon sa gate ng city, public place yun, para magdesisyon. Ang point, hindi sila boss na nagtatago sa opisina. Accessible sila at accountable. Oo, sila'y mga katiwala ng kwento, ng batas, ng community. Ang otoridad nila galing sa character at wisdom, hindi lang sa posisyon. At hayagan ang pagpapasya nila. Malinaw. Ngayon, isa pang konsepto, priesthood of all believers, yung sa 1 Peter 2, na lahat tayo pare. Paano ito nakakaapekto sa governance? Malaki. Kung lahat ay pare, ibig sabihin lahat may kakayahang maglingkod, makarinig sa Diyos, mag-ambag gamit ang spiritual gifts nila. Hindi sila passive recipients lang. Hindi lang tagapurinig. Hindi lang. Sila ay aktibong bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya Paano ito isasalin sa structure? kailangan ang pamahalaan sadyang magdisenyo ng paraan para makapag-ambag ang ordinaryong miyembro. Dito papasok yung distributed ministry, hindi sentralizado ang paglilingkod. Na ibabahagi sa marami. Oo. At mahalaga rin ang congregational voice. Yung may mekanismo para ang buong kongregasyon makilahok sa discernment at affirmation ng mahalagang desisyon. Hindi lang yung leaders ang nagdedesisyon mag-isa. Parang yung sa Acts 15, Jerusalem Council, nakilahok yung buong iglesia daw. Eksakto. Magandang halimbawa yon. Pinapakita na posible yung pagsama ng leadership at community participation. Okay. Ngayon, puntahan natin yung mismong proseso ng paggawa ng desisyon. Sabi sa sources mo, hindi raw sapat yung simpleng botohan lang o kahit yung consensus na lahat dapat agree. Bakit daw? Kasi yung botohan, madalas, naghahati lang majority versus minority. May nananalo, pero may natatalo na hindi narinig. Yung consensus naman, kahit mas maganda, pwedeng mauwi sa lowest common denominator. Yung okay lang sa lahat pero hindi aangat? Pwede. O kaya napipilitan lang yung iba sumang-ayon para matapos. Hindi siya laging authentic agreement. So ano yung mas magandang alternatibo? Yung discernment. Paano ba ito ginagawa? Mas malalim kasi ito. Hindi lang business meeting. Ito'y spiritual and communal practice. Sama-samang paghahanap ng kalooban ng Diyos. Paano? Anong mga kasama dito? Nangangailangan ito ng una, panalangin. Siyempre. Pangalawa, pag-aaral ng kasulatan. Ano bang sabi ng Biblia? Pangatlo, pakikinig. Hindi lang sa arguments, pati sa kwento, sa hinaing, sa espiritu. Okay, panalangin, kasulatan, pakikinig. Ano pa? Pang-apat, fruit test. Anong magiging bunga nito? Magbubunga ba ng pag-ibig, kapayapaan, etc.? Pang-lima, vulnerability check. Sino ang posibleng maapektuhan? Paano sila poprotektahan? At pang-anim, yung sense of unity. May lumalago bang pagkakaisa habang papalapit sa desisyon? Wow. Mas complex pero parang mas holistic. At kasama rin daw yung pagkakaroon ng malinaw na proseso para sa konflikto na nakapokus sa restoration, hindi lang parusa. Gaya sa Matthew 18. Oo, kasi hindi maiiwasan ang di pagkakasundo. Ang mahalaga, paano harapin? Sa paraang nagpapagaling. Okay. Tapos, may nabanggit ding modified consensus para sa mga transitional cultures. Yung nasa pagitan ng oral at literate. Ano to? Parang tulay ito. Kinikilala pa rin yung lakas ng oral kwentuhan, elders, relasyon, pero sinasabayan ng simpleng literate tools para sa linaw. Halimbawa, pagkatapos ng mahabang usapan, may simpleng summary na isusulat o ire-record. Para may babalikan lang. Pinagsasama yung best of both worlds. Parang ganon. Oo, parang ganon. Puso ng oral, practicality ng may konting dokumentasyon. At para maiwasan na naman yung bitag ng sobrang komplikasyon, may panawagan din para sa lean, faithful governance. Ano to? Simple pero tapat. Yun na nga. Governance na kasing simple hanggat maaari pero tapat pa rin sa prinsipyo at layunin. Iwasan ang overcomplication. Kailangan ng enabling constraints. Enabling constraints, yung parang boundaries na nagpapalaya. Tama, parang linya sa kalsada. Hindi harang, kundi gabay para iwas disgrasya. Nagbibigay ng malinaw at ligtas na espasyo para kumilos.
May mga halimbawa ba niyan? Meron, tulad ng Rule of Three para sa committees. Baka hindi kailangan ng 10, baka 3 lang na focused. O kaya yung sunset clauses, yung mga patakaran o komite na may expiration date. Para kung hindi na kailangan, kusa nang mawawala, hindi yung nandiyan lang kasi nakasanay? Sakto. At ang pinakapundasyon pa rin daw talaga ay formation. Yung patuloy na paghubog sa tao, sa character, sa skill, sa pag-unawa. Mas importante pa raw yan kaysa sa perfect structure. So, pagkatapos nating suriin lahat ng ito, ano ang bottom line? Mukhang hindi talaga tungkol sa paggawa ng perfect org chart o policy manual ang usapan dito. Tama ka dyan. Ang puso nito ay yung paglikha ng mga buhay na estruktura, yung trellis, na nagsisilbi talaga sa paglago ng baging, yung mga tao at ang misyon. At ang susi, yung pagiging angkop sa partikular na lupa, yung kultura, yung konteksto. Isang balag na nagpapalakas, hindi sumasakal. Nagbibigay buhay, hindi pumapatay ng sigla. Yun pala yun. Yun nga. Grabe, ang lalim ng atin na pag-usapan mula sa mga material na binigay mo. Kitang-kita na ang pamamahalan kung gagawin ng may karunungan, pakikinig at pag-angkop. Hindi dapat tungkol sa kontrol. Hindi nga, ito ay dapat tungkol sa pagpapalakas, empowerment, pagpapalago, growth, at pagpapanatili ng buhay at misyon ng isang komunidad. Pamamahala bilang tunay na pangangasiwa, stewardship, at paglilingkod. At malaki pa rin yung hamon para sa bawat leader at komunidad. Paano nga ba i-design yung trellis na babagay sa kanilang baging at lupa? Paano isasalamin yung mga prinsipyo ng Biblia habang nirerespeto yung lokal na karunungan at kwento? Hindi ito madali Patuloy na proseso to. Sa iyong sariling komunidad o organisasyon o kahit sa maliit na grupo mo, ano kaya ang isang maliit, konkretong hakbang na pwedeng gawin ngayon? Anong hakbang kaya? Yung hakbang para masigurong ang mga proseso o istruktura nyo ay tunay na nagpapalakas sa misyon at nagbibigay buhay sa mga tao, sa alip na maging pabigat. Meron bang isang enabling constraint? Isang simpleng rule na magpapalaya na pwedeng idagdag? O kaya may unnecessary burden ba? Isang proseso, report, meeting na hindi na kailangan na pwedeng tanggalin na para mas makahinga at makafocus sa kung ano talagang mahalaga. Magandang tanong yan para pagnilayan. Hanggang sa susunod nating paghimay ng mga ideya.